Si Topacio ang abogado ni Kibuloy. Nagbabala si Topacio magkakagulo raw. Pag pinagpatuloy daw ni Senadora Risa Hontiveros ang mga pagdinig, ang tawag niya dito, ano daw, persecution daw kay Kibuloy. Pag nagpatuloy daw ang persecution kay Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ, ayon dito kay Topacio, abogado ni Kibuloy, maaari daw na ang mga followers o mga members ng simbahan ni Kibuloy ay maaari daw magalit at baka daw ito ay magkagulo. Hindi na daw posible daw itong mangyari kapag daw patuloy ang persecution o panggigipit dito daw kay Kibuloy, ano? Basahin natin mga kabunyog. Nandyan. Yan yung statement nitong malaki natin para mas mabasa natin. Ayan. We don't think that the analogy of Senator Hontiveros is correct. That Kingdom of Jesus Christ, KOJC, is a cult. We don't know how the members are going to react if their leaders are persecuted. I'm not saying there will be, but there could be trouble down the road. There could be unrest. There could be mass demonstrations. Yan po ang sinabi ito pong abogado ng ni Kibuloy. Ito rin ang abogado ni Tebes. Mga kabunyog, itong si Topacio. Kaya lahat yata ng mga hinahawakan itong kaso ni Topacio, mga controversial na mga controversial na mga tao na mga sumusuway sa batas. Tulad ni Tebes, ayaw kilalanin ng batas. Ayaw magpailalim. Ito rin si Kibuloy, ganun din. Kaya ito yatang si Topacio. Ito ang paboritong kuning abogado ng mga taong sumusuway sa batas. Makikipagmatigasan sa batas. Yan. Mga kabunyog, yan yata yung yan yata yung katangian nito ni Topacio. Ang mga kliyenteng gustong sa kanya, yung mga mga tulad ni Tebes, yan. Ngayon naman si Kibuloy. Pero lahat ng kandidato nito ni Topacio, lahat ng kandidato, lahat ng kliyente, may problema ngayon. Halimbawa, si Tebes, ayan, lumabas na yung red notice ng nasa ilalim na ng red notice ng Interpol si Tebes matapos na makansila ang kanyang passport. Kaya ngayon, bagamat nagyayabang pa rin si Topacio, sabi ni Topacio, wala namang mangyayari diyan sa red notice na yan . Kasi naman lang daw yan sabi ni Topacio. Pakiusap lang naman yan doon sa mga bansa na miyembro ng Interpol o International Police. Hindi naman yan order umando. Yan naman ang sabi ni Pero ang totoo, namumroblema na siya sa kanyang kliyente. Kasi kung dati nagagamit pa nito ang passport, ngayon hindi na kasi canceled na yon. Pangalawa, sa ngayon ay talagang minamanman na siya ng lahat ng bansa, lalo na mga miyembro ng Interpol. So yan, namumroblema diyan si Topacio. Ngayon din naman namumroblema rin siya dito sa kliyente niya, si Kibuloy. Ang sinasabi nito ni Topacio, nagbabanta, kapag hindi raw tinigil ang paniniil, persecution kay Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ, ang mga miyembro daw ng simbahan nito ay sabi ni Topacio, kikilos daw. Kikilos daw yan, magrarally daw yan, magkakagulo daw yan. Ayon dito mga kabunyog sa sinabi ni Topacio. Yan po ang niya, yun ang banta nito ni Topacio. Bakit daw hahayaan na lang daw ba ng mga miyembro ng sekta ni Kibuloy? Hahayaan na lang nilang ganyan ang gawin sa kanilang leader at founder? Si Sally Herboso de la Cruz, si Bantag, siya din ba ang abogado? Hindi po. Iba ang abogado ni Bantag, yung taga Cordillera na abogado. Yan. Kaya ito nagbabanta ngayon itong si Topacio. Kapag daw talagang itinuloy ang sabi niyang di umano'y panggigipit, ewan ko kung paano niya sinasabing pinersecute. Pinipersecute ba si Kibuloy? Bakit? Ang kailangan lang naman sa kanya, umapir doon sa pagdinig ng Senado at Kamara . Bakit? Ano ba? Ababdalo na ba si Kibuloy, Topacio? Hoy, Topacio. Ababdalo na ba si Kibuloy, ang kliyente mo? Ang alam natin, pinag-aralan natin yan sa abogasiyan, uman sa Babdalo kahit presidente pa ng Pilipinas . Ang alam ko, iisang libro lang naman pinag-aralan natin kahit ibang eskwelahan ka. Iisang mga prinsipyo sa batas lang naman ang pinag-aaralan natin . Topacio, no man is above the law. Bakit? Above the law na ba ang kliyente mo?
Si Kibuloy ba, ah, above the law? Eh, yung paniniwala ng mga tagasunod niya na siya ay appointed son of God, may-ari ng sanlibutan, paniniwala ninyo yun. Baka pati kasama ka na diyan, Topacio, na naniniwala diyan. Hindi namin kayo pagbabawalan sa paniniwala na yan. Kasi freedom of religion yan eh. Freedom of religious belief. Sambahin nyo pa si Kibuloy, wala kaming pakialam diyan. Sa inyo na yan. Ah, 'di ba? Sa inyo na yan. Kung sambahin nyo si Kibuloy, walang problema yan. Paniniwala ninyo yan. Kung ganyan na kayo kaano, paniniwala ninyo, okay yan, sa inyo yan, na freedom of religious belief yan eh. Pero, yung mga krimen na inirereklamo si Kibuloy, hindi kasama yon sa freedom of religious belief, Topacio, di ba? Topacio, mayroon tayo niyan, constitutional law to yan. Oh, yan ang tinuturo ko ngayon. Ang freedom of religion, hindi mo yan magagamit, dapat gamitin na excuse sa mga krimen na ginagawa mo. Yung paniniwala mo na appointed son of God si Kibuloy, yung paniniwala ng followers niya, okay yan. Bahala sila. Hindi yan kayang pakialaman ng bata ng kahit ng presidente pa ng Pilipinas. Kung naniniwala ang mga tagasunod ni Kibuloy na appointed son of God siya, ay wala yan. Pero yung mga ginagawa niya, di umano'y rape, child trafficking, yan, kailangan siyang managot yan. Hindi na yan kasama sa freedom of religion. Huwag mong gagamitin ng mga freedom of religion. Kasaka, yung sinasabi mong ang mga followers ni Kibuloy ay magkakagulo, bakit? Mali ba na ipatawag si Kibuloy sa Senado? Mali ba yon? Bakit? Ano na ba siya? Above the law na? Ano yan eh? Matuto kayong rumispeto sa batas. O yan ang ano dyan eh. Parang nagbabanta pa itong abogadong ito na magkakagulo. Sige, pag nagkagulo kayo, gagamitan din kayo ng pwersa ng batas. Sige nga. Hanggang saan nyo naman yan magagawa? Wala naman yan. Katulad din yan nung mga tagasunod ni Senior Aguila. Pagka inaresto daw si Senior Aguila, magkakagulo daw. Ano ngayon? Nagawa ba nung mga Yung si Ecleo. Ano rin yun? Kulto rin yun. May mga tagasunod yun, PBMA. Philippine Benevolent Missionaries Association. Nang inaaresto siya sa kasong murder kasi pinatay yata yung asawang si Buana. Nanlaban yung kanyang mga supporters. Tumagal ba yung paglaban nila? Hindi naman. May namatay lang ng mga followers. Bakit? Makikipagpatayan ba yung mga miyembro niya ni Kibuloy para sa kanya? Ewan ko, Topacio. Para ka pang nananakot eh.